Magkano nga ba ang posible mong kitain kay Foodpanda kapag nag-part-time ka ng 3 hours? At paano nga ba mag-remit kay Foodpanda through 7-Eleven and GCash? Tara, biyahe tayo. So what is up mga tol? It's your boy Mervs TV nga pala ulit. Babalik tayo para sa ating trial number 2 para malaman kung mas okay ba pang part-time si Foodpanda compared sa dalawa nating application, which is si Angkas and Moovit. Ang oras natin ay 11:11. Nung ship kong napili ay 11:15 to 2:30, so 3 hours and 15 minutes yung ship natin ngayon. So tignan natin kung magkano kaya natin kitain sa loob ng 3 hours and 15 minutes. Online na tayo, waiting lang tayo ng first order natin. So yun mga tol, pinasukan din tayo ng first order natin. Nga pala, bali yung kinita natin ng trial number 1, ngayon pa lang natin siya makukuha. Okay, pick upin ko lang to, tignan natin kung COD ba itong first booking natin. Sana, para makuha agad natin yung sahod natin. Nasa atin na yung first order natin of the day. Good thing ano siya, cash on delivery. First order natin ng hassle agad visit. Hindi naman makontak. Mali pa yung pin location. Hold on. Yes, I have. Here. Sir, make sure next time you have your line open. Yes, because we call every time. Yes, sure. Have a good day. Finally, nadarap din natin yung first order of the day natin. Yung second order na, papunta na tayo sa pickup. Mga tol, nasa atin na yung second order natin. 12:20 na pala, nasayang yung oras natin doon sa first order natin. Natagal lang kasi tayo doon. Pa-per-view na tayo mga tol. Layo narating natin, 2 order lang. Hello. Hello po. Good afternoon ma'am, Foodpanda po. Sige po, salamat po. Thank you. Thank you po. Kaya pasabutan na baka mano. Thank you po. So yun mga tol, habang nakatambay tayo dito, pinusok ko din naman kagad tayo ng order. Short ride lang siya, dito lang sa sa McDonald's. Hindi ko nang alam kung nasan tayo eh. Hindi ako familiar sa lugar dito. Dito na tayo napadpad, nasa Fairview na tayo. Ay nako, pili pa ng location, Foodpanda. So dito na tayo sa pick up natin mga tol. And balikan ko dyan. Hello po. Hello po, Foodpanda po. Ma'am, sa may school po ba? Tapat mismo ng school? Sa pinakadulo po. Doon sa may dulo? Sa may Sa may ring? basketball court. Okay, sige. Punta na ako doon. Ang picture ko lang saglit ha. Thank you po. So yung mga tol, bali gumagapang ako pabalik sa may atin. Wala pa din ako pumapasok na order, kaya gapang na muna tayo. Yung mga tol, finally habang gumagapang tayo, pinasukan tayo ng order. Dito to sa Ever Commonwealth. Dito nga pala sa sa Ever Commonwealth, kapag napadpad kayo dito, expected nyo walang designated parking para sa mga rider. Kailangan pa magbayad ng 30 pesos para sa parking fee. Ang ginagawa ko, dito ako nagpa-park yan sa may mga parking ng riders dito. Tapos ang gagawin ko, lalakarin ko na lang papunta dun sa loob ng sa loob ng Ever. Hindi naman ganun kalayo.
So yung mga tol, nasa atin na yung pang-apat na order natin. Punta na tayo sa drop off. Hello po. Hello po, Food Panda po. Kuya, dito po sa Eskinita, tabi ng Bible Baptist Church. Sa Eskinita, pasok po ako sa loob. Opo, yung tabi po ng Bible Baptist Church. Tapos diretso po dulo, red na gate. Kuya, kahit lakarin mo na lang, abangan dito sa gate. Sige ma'am. Basta diretso ka lang, tapos matatanong mo dulo, red na gate. Okay, pasok ba yung motor dyan ma'am? Pasok naman po, kaya lang mahirapan kang bumalik. Pero may daan naman dito pababa sa palengke labas. Okay, sige po. Lakatin ko na lang ma'am. Sige po, nasa gate po ako. Yan. Thank you po. Pagka-drop ko ng isang order, may pumasok din naman kagad. Short ride lang. Shawarma shack naman. Te? 022. Panda. Okay na to, te. Salamat. Ay, teka lang, check ako meron. Yung mga tol, na tayo sa PIP booking natin. Ang oras na is 2:20. So 10 minutes na lang bago matapos yung ship natin. So tignan natin kung may papasok pa na order. So ayun mga tol, tapos na yung ship natin. It's already 2:30 plus na. So as per Food Panda, ang kinita natin ngayong araw ay 342 pesos and 71 cents. Sa loob yun ng 3 hours and 10 minutes. Good thing yung order natin is puro cash on delivery para may papakita ko sa inyo kung paano mag-remit So bali sa pag-remit pala mga tol, merong dalawang paraan. Pwede magbayad tayo through GCash or through 7-Eleven. Hanap tayo ng malapit na 7-Eleven sa atin para makapag-remit tayo. So yung mga tol, dito tayo sa 7-Eleven. Dito tayo magre-remit. So paano mo nga ba malalaman kung magkano yung re-remit mo? So punta lang kayo dito sa app, tapos punta kayo dito sa 3 lines sa top left corner, then punta kayong wallet. So yung nakalagay nyo sa wallet, pwede mong i-remit lahat yan. Then yung kinita mo, sa next biyahe mo makukuha yun. So paano naman pagka gusto natin kunin yung sahod natin in advance? Paano natin kakalculate yan? So punta lang kayo dito sa payments. Biyahe natin ngayong araw, which is ito, Tuesday, May 20. Click nyo lang yan and ayun na, dyan natin makikita yung past orders natin and yung kinita natin, which is 342 and 71 cents. Gusto natin kunin advance yan, ang gagawin natin is punta tayong calculator kasi yung kinita natin na 342 and 71 cents, babawasan natin yan 2% para kay Food Panda. So bali ang kinita lang natin in total is 335 and 85 cents. Now ibabawas natin siya sa wallet. So yung nakalagay sa wallet na kailangan natin i-repeat ay 650 and 12 cents. Ibabawas na natin yung kinita natin na 335 and 85 cents. 5 cents. So ayan, bali ayun na yung kailangan natin i-remit para makuha natin yung sahod natin in advance. Ganito yung formula mga tol. Payments minus 2%, then yung total na kinita natin ibabawas natin sa wallet. So bali ayun yung re-remit natin. So alam na natin, di ba, nakuha na natin kung magkano yung remittance natin for today. Paano nga bang bayad sa 7-Eleven? Una ay kailangan mag-download ka ng Click application, which is ito, Click by 7-Eleven. Meron yan sa Play Store, libre lang. Download nyo lang yan. Pagka open nyo ng app, punta lang tayo sa Pay Bills. Yan. Pagka punta ng Pay Bills, go to Loans. Then search natin Dragon Loan. Dragon Loans Easy Pay. Alam ko ito yata yung partners ni Food Panda. Okay, so pagkapunta natin doon sa Dragon Loans, may kailangan tayong fill upan, which is reference number, contact number at amount. So yung reference number natin na gagamitin, dito nyo makikita sa Food Panda app yan. So balik tayo sa Food Panda app. Then yung reference number, punta ulit tayo sa wallet. Tapos pinutin yung cash out. And
lalabas yung reference number natin, which is itong user ID na nakalagay. Take note mga tol na yung reference number ay magkakaiba sa every rider. Code na gagamitin ko dito ay para sa akin lang to, baka gamitin niya, papasok yung pera niya sa akin dyan. 823. So ayan, tapos contact number, tapos amount. So as amount yung i-remit natin kay Foodpanda, which is 314, gagawin ko ng 315 para walang butal. Tapos confirm nyo lang, mag-generate yan ng barcode. Pwede nyo siyang screenshot. Tapos ayun na, punta na kayo ng 7-Eleven, papascan nyo lang to dun sa cashier, tapos babayadan nyo na. Ayun na, makaka-remit na. Oo. Ay wala pa. Sa lahat ba yan offline? Hindi naman. Okay, sige. Thank you kuya. So ayun, malas mga tol, naka-offline pa yung ano dito. Naka-offline yung ano dito nila, top up sa Click. So hanap tayo ng ibang 7-Eleven. Ano ba yan? Bali ganun mag-cash out. Yung na-generate natin na barcode, dalhin nyo lang yan sa 7-Eleven na malapit sa inyo. Pascan nyo lang yan, tapos bayadan nyo yung amount na nilagay nyo doon. Tapos automatic, once na nabayadan, papasok na yun kay Foodpanda application. Magno-notification na yun. So ayun yung way mga tol para mag-cash out. 7-Eleven, magge-generate ka ng code using the Click 7-Eleven application. Sa Gcash naman mga tol, open nyo lang yung Gcash application nyo, tapos punta kayo dun sa loans, search nyo lang din yung Dragon Loan, fill out nyo lang yung information na kailangan, which is reference number, amount kung magkano, and then cellphone number, optional yung email, and then ayun na, automatic once na na-confirm nyo yun, edi all goods. Ang alam ko lang may charge na 10 pesos kay Gcash pagka mag-remit kayo through Gcash. May kalta siya na, ay may charge siya na 10 piso. Ito may 7-Eleven din dito eh. Try ko nga dito magbayad. So ayun mga tol, pagbayad na tayo through 7-Eleven. Kunin nyo lagi yung resibo mga tol pang babayad kayo sa 7-Eleven, para in case na may problema sa pagre-remit, meron tayong proof na nag-remit tayo or nag-bayad tayo. Pagkabayad naman ayun, nag-notification na kagad collect cash cleared, outstanding. Bali ayun yung ating trial number 2. I hope na na-explain ko ng maayos kung paano mag-remit. Medyo sabaw tayo ngayon napagod na ako Baka dito ko na lang din tapusin tong vlog na to mga tol, and salamat sa panonood. At kung ikaw nga pala ay naghahanap ng part-time na related sa pagmumotor, meron tayo dyan na you might wanna consider watching yung mga videos natin dyan about kay Angkas and Move It. Meron tayong playlist dyan, and makikita nyo dyan yung possible na pwede nyo kitain pag nagbiyahe kayo kay Angkas and Move It. And also mga tol, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, baka naman subscribe ka na dyan. So ayun, baka hanggang dito na lang din mga tol. Hanggang sa muli, palag lang ng palag.